Dalawa po sa mga issue ang sinagot at pinaliwanag ni Pangulong Marcos sa ambos interview sa kanya ng media. Una, itong kay Mary Jane Biloso na parang yung pardon issue ay pinag-uusapan. Sabi ng Pangulo, hindi pa tayo aabot dyan dahil masyadong maaga pa. At pangalawa, yung tungkol sa budget, ito maganda. Kasi yung insertion, yung isiningit ng mga politiko para sa kailang interest ng mga project, ayaw ng Pangulo. Mukhang gagamitin ng Pangulo ang veto power para i-erase, para huwag aproban yung paningit na ginawa ng ilang mga politisyan. Ang interest ay tungkol sa kanilang politika. Dahil yung insertion ay project yan para sa kanilang galawang pampolitika. Pero ang maganda rito, hindi ito papayagan, hindi ito approve kay Pangulong Marcos. Ito pakinggan nyo itong ambos interview sa kanya. Nabibigyan po ba siya ng clemency as requested by the family? Ang malayo pa tayo doon. We still have to have a look at really what her status is. And then, of course, we are aware of the request for clemency from her representatives, of course, and from her family. And we will leave it to the legal judgment of our legal experts to determine whether the provision of clemency is appropriate. So we'll have to look at the wala namang condition ang binigay ng Indonesia. So it's really up to us. But we're still at a very preliminary stage for pag-uwi. Mr. President, yesterday you convened some of the cabinet secretaries to review the proposed 2025 national budget. So ano po yung napag-usapan? Ano po yung items and provisions na ibibito nyo? And kailan po natin i-expect na masahin yung 2025 budget? Well, we had to have a look because maraming nagbago from the budget requests from the different departments, and we have to put it back in the same shape that we had first requested. So unfortunately, we are only left now. I am only left now with the veto power because tapos na sa BICAM. So na-approve na ng House, na-approve na ng Senado. Now it's up to us on how we regain control of the spending program. And I cannot give you the details yet because that is what we are doing. We're going through item by item, line by line, to see what is priority and what is not. And that's what we will come up with. We were originally scheduled to sign into law the GAA tomorrow, 20th. Pero mukhang hindi kami matatapos pa at that time. So I cannot give you a date because it will take as long as it will take. But I want to be very, very sure that the budget for 2025 is directed at the important projects that we have prioritized, number one. And secondly, that there is a stronger safeguards on the spending for the different projects. Kaya baka mag-assess na naman tayo ng mga project Yeah. pinasok So, sa insertion. Insertion na Because yan. yung insertion na ginawa ay hindi naman kasama yun sa Grabe, budget request. So malinaw yung insertion hindi kasama sa original. Para po sa inyong kalaman, dati nabanggit ko na ito, banggitin ko ulit, ang proposed budget every year ay nanggagaling sa Office of the President, mga Cabinet Secretary, na inaaral na mabuti. Tapos pag nabuo na yung proposed budget, isang libro yan, isusumiti sa Kongreso at Senado for approval. Ang nasa batas at kapangyarihan ng Malacanang kung ano yung proposed budget nila na isinumiti, hindi yan pwedeng bawasan, hindi pwedeng dagdagan. Pagdating sa Kongreso at Senado, realignment lang, hindi rin sila pwedeng makialam dyan sa original. Ang ginawa naman nitong mga politiko, Kongres at Senado, nagkaroon sila ng realignment pero insertion. Kinuha yung mga budget sa Department of Education at ibang departamento, siningit sila doon sa kailang proposed project para sa DPWH. Yan ang controversial na hindi tama. Kaya sabi ng Malacanang, sabi ng Pangulo mismo, wala sa original yung insertion, yung isiningit na budget.
Kaya yun ay kanilang aalisin. Kaya yung veto power, exclusive na kapangyarihan ng presidente sa lahat ng proposed bill, ang veto power sa bawat provision o sa kabuang proposed bill, pwedeng gawin ng Pangulo. Pag binito power, yan ay pwede rin mabago kung makakakuha ng majority vote ang Congress para pawalang bisa ang veto power. Pero away na yon, hindi na aabot dun. Pag binito ng Pangulo ang ilang provision, hindi na yung kukontrahin ng Kongreso at Senado. Although kung talaga nilang kukontrahin, wala silang respeto, kung magbuo sila ng majority vote o signature para kontrahin ang Malacanang, ay bago mawala yung veto power. Pero hindi yung gagawin kasi kawalan na yun ng respeto sa punong ehekutibo. Okay? So malinaw. At kaya ko ito binabalita sa inyo, tinatalakay kasi yung assurance na ayaw ng Pangulo malagay sa alanganin yung pera ng mamamayang Pilipino, yung pera nating mga Pilipino. Ayaw niyang malagay sa mga maaring interest ng iba lamang. Dapat ang budget ng gobyerno, ng taong bayan, ilagay sa mga priority program ng Executive Department ng kabuuan ng gobyerno, hindi sa interest ng ilan. Yun ang maganda dun. Yun po yung napakabuting desisyon ng Pangulo. Hindi siya nagpagamit, hindi siya magpapatalo, at hindi siya papayag na yung pera ng bayan ay mapasukan lang ng interest ng ilan. Dapat interest ng marami, nakakarami. Yung budget ay gamitin sa mas maraming makikinabang, hindi sa ilan lang. Pero para po sa inyong kalaman, yung pong mga insertion of pork barrel, kung ito'y specific na mga budget, pwede naman yon kung papayagan ng Malacanang. Pero kung hindi, wala rin magagawa. Ang pinagbabawal ng Korte Suprema, yung lump sum, yung malakihang volume na walang specific na project, yun ang pinagbabawal kasi papunta sa corruption yun. Pero kung specific, okay lang. Pero kung ayaw ng Malacanang, dahil gamitin ang veto power, wala rin magagawa ang mga politiko dyan. Medyo controversial po yung pera. Okay? Yun namang isang issue na pardon kay Mary Jane Veloso, hindi pa raw aabot doon. Malayo pa. Walang kondisyon ng Indonesian government sa pag-transfer kay Veloso dito sa Pilipinas, pero kailangan dumaan pa sa masusing pag-aaral ng mga abogado na eksperto sa mga batas kung ano naman ang implication kung sakaling bigyan ng pardon sa kabila ng parusang bitay ang binigay ng Indonesia, tapos ipapardon ng Philippine government, mukhang hindi pa aabot doon. Malayo pa raw. Hindi yan gagawin kaagad-agad. Kaya yung mga pamilya ni Veloso, huwag kayong magmadali. May proseso daw ang gagawin dyan. Hindi basta-basta pwedeng ibigay. Kailangan kasi ikonsidera din yung pagbibigay ng panahon at pagkakataon ng Indonesian government sa apila ng Philippine government under President Marcos na huwag mabitay si Veloso, sa halip ilipat dito siya makulong, ganun muna. Hindi pagpapalaya. Hindi pagpapalaya ngayon. Pwedeng sa darating na mga panahon, pero hindi kailangan daw magmadali. May pagdadaan ng mahabang proseso pa yan. Okay? Any comment, reaction sa dalawang isyong ito? Veloso issue at budget na pera nating mga Pilipino na pinapangalagaan ni Pangulong Marcos Jr. Please like, share ng video.